Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone,
Yun po yung essence o kabuluhan yan sa panahon natin sa ngayon. We are being restored to God through Jesus Christ. Nung panahon nila, nagsimula sa temple, and then sa walls, and now Nehemiah would be working on restoring the people to God. At dun po sa dalawang chapters ng aklat na ito, in chapter 7 and chapter 8, meron pong tatlong steps na makita natin ginawa ni Nehemiah to restore the people. The 3 steps that Nehemiah did or Nehemiah took. Una, makita natin in chapter 7, in chapter 7, verse 1 and 2, sabi, after the wall had been rebuilt and I had set the doors in place, the gatekeepers and the singers and the Levites were appointed. Verse 2, I put in charge of Jerusalem my brother Hanani, along with Hananiah, the commander of the citadel, because he was a man of integrity and feared God more than most men do. Ang unang step na ginawa ni Nehemiah was to appoint the leaders. To appoint the leaders doon sa Jerusalem. Sino yung inappoint niya na leader? Sabi ng verse 2, inappoint niya, sabi niya, my brother Hanani, along with Hananiah. So merong dalawang na inappoint na leaders doon sa Jerusalem. Yung kapatid niya si Hanani at si Hananiah. Anong criteria? Bakit sila napili na leader? Na-encounter na po natin si Hanani doon sa chapter 1. Si Hanani po yung kinumusta at kinausap ni Nehemiah tungkol sa condition ng Jerusalem. At base doon sa report ni Hanani, doon na burden si Nehemiah na bumalik at i-restore, itayo yung pader. Ayon po sa mga pag-aaral, most probably itong si Hanani ay kasama doon sa mga Israelites na bumalik na from Babylon, bumalik na sa Jerusalem, pero so nandun na yung kanyang pamilya, pero dahil medyo hindi maganda yung kalagayan ng Jerusalem, wala silang kabuhayan doon, most probably si Hanani, nandun yung pamilya niya, pero yung kanyang trabaho nandun sa Babylon. Kaya pabalik-balik siya. Pupunta sa Babylon para magtrabaho, and then babalik siya dun sa bayan la sa Jerusalem dahil nandun yung kanyang family. At kaya, yun yung nakumusta ni Nehemiah, kumusta yung bayan natin? Kasi si Nehemiah nandun lang sa Babylon. Naisip ko tuloy, para sigurong OFW ito. Kasi nagtatrabaho siya, bumabalik siya sa Babylon, nandun yung trabaho niya. Pero yung bumalik na sila dun sa Jerusalem. So ito pong si Hanani sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem, nakita po natin din yung kanyang pagmamahal dun sa kanilang syudad, kanilang pagmamahal dun sa kanilang identity as Israelites, at meron siyang pagmamahal sa kanyang bansa, sa kanyang city. Kaya sabi ni Nehemiah siguro, ito magandang leader to, merong pagmamahal sa ating lugar, sa ating bayan. Meron siyang burden. Yun si Hanani. Pero si Hananiah, yung isa pa na inappoint, sabi, Hananiah, the commander of the citadel, because he was a man of integrity. Si Hananiah daw ay man of integrity, and he feared God more than most men do. Merong criteria sa pagpili ng leader. Palagay ko hindi magaling sumayaw ito, si Hananiah. At hindi pa ata uso yung budots noon. At hindi yung criteria sa pagpili ng leader. Ang criteria na ibinigay dito, because he was a man of integrity. May integridad. At kung marirecall nyo, last Sunday, binigyan pansin itong integrity. Ano ba itong integridad? Buo siya. Buo siya. Sa ibang salin siguro ng Biblia, kung mabasa ninyo sa ibang English version, ang word na nandyan ay faithful instead na man of integrity. At tinignan ko rin, karamihan nga, yun ang word na ginamit. Parang yung NIV lang yung gumamit ng man of integrity. So, na-curious po ako dito, tinignan ko yung original word na ginamit sa Hebrew, yung word na emeth. Yung emeth. Na kung ita-translate daw, ito yung pwedeng maging translation ng word na emeth. True. Totoo. Hindi fake news. Totoo siya.
Siya ay faithful. Ayan, maraming translation yun yung ginamit. Faithful. Hindi siya unfaithful. No? Siya ay faithful, siya ay tapat. Kaya alam po ninyo sa pagpili ng leader ngayong eleksyon, tingnan nyo din po kung faithful sa asawa yung kandidato. Tingnan nyo rin. Kasi ako, sa personal kong pananaw, pag itong taong ito hindi niya kayang maging faithful sa asawa niya, lalong hindi magiging faithful sa bansa yan. Hindi niya magiging faithful sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Yung nag-iisang tao, hindi niya kayang maging matapat Doon pa sa marami. Mamimili siya kung kanino siya magiging matapat. So, yung emeth ay true, faithful, reliable, maaasahan. At mapagkakatiwalaan. Yun yung criteria na nakita ni Nehemiah, kaya inappoint niya si Hananiah because Hananiah was emeth, he was true, faithful, reliable, and trustworthy. So, inassume ko na lang, siguro sa yung mga translators ng NIV, pinagsama-sama na nila yun, kaya ginamit nila yung word na man of integrity. And mag-e-elaborate po tayo dyan sa bahaging yan sa April 26. Ipopromote ko na po. Sa April 26, Sabado po yun. Meron po tayong Voters Education Program dito sa ating church. Ang title po nun, Boboto Ako. Ayan. Baka nagigets nyo yung aking, kasi, di ba? Sa April 20, pag-usapan natin yan, kumbaga, voters education. Kaya sabi ko po, hanggat maaari po, dinidiscourage ko, yun pong mga nandito sa church na, pagkang nandito sa church, dinidiscourage ko, wag po kayong mag-e-endorse, wag nyo sasabihin, ganito tayo, ganito yung, kumbaga, hanggat maaari, iniiwasan po natin, sabi ko nga, mahahati tayo niyan pagkang dito tayo nag-e-endorse ng ating mga kandidato, lalo sa local. No? Kasi meron kanya-kanyang gustong iboto yung mga tao So, hindi tayo mag-e-endorse. Pero, hanggat maaari, magbibigay tayo ng gabay sa pagpili ng ating iboboto. Kaya, boboto ako. At tamang bigkas po, boboto ako. Yan, boboto ako. So, dapat boboto tayo, ha? Pagkatapos, may tamang pagpili. So, ang unang ginawa ni Nehemiah ay mag-appoint ng leader. At nakita natin yung criteria niya sa pag-appoint ng leader. At sana ganun din yung criteria natin sa pagpili natin ng magiging leader po natin. Second step, step 2 na ginawa ni Nehemiah in verses 4 hanggang 5. First, the leader was appointed, the people were registered. Nag-register yung mga tao. Kung babasahin po natin yung sa chapter 7, sisimulan ko sa verse 4. Sabi po dito, now the city was large and spacious, but there were few people in it, and the houses has not yet been rebuilt. Maluwag yung city na pinaikutan nila ng walls. Kaya lang, konti lang yung nakatira doon. Konti pa lang yung nakatira. At yung mga bahay na nandun ay hindi pa ayos. So, marami po kasi ng mga bumalik from Babylon, papuntang, actually hindi lang Jerusalem, kundi yung buong Judah. Marami, hindi sila sa Jerusalem tumira. Nandun sila sa iba't ibang mga lugar sa paligid ng Jerusalem. So, kaunti lang yung nakatira dun sa Jerusalem. And later on po ay i-address nila yan kung sino yung dapat na tumira sa Jerusalem. Nasa verse 11 po yon. So, nung makita po yun ni Nehemiah, sabi po rito, kakaunti lang yung mga nandoon, the houses had not yet been rebuilt. So my God put it into my heart, tingnan po natin ang Diyos, nilagay ng Diyos sa puso ko, my God put it into my heart, to assemble the nobles, the officials, and the common people for registration by families. I found the genealogical record of those who had been the first to return. At ito po yung kanyang nakita. So secured na po yung city, kaso kaunti lang yun nandoon sa Jerusalem. Hindi katulad dito sa lugar natin, lalo ang Manila, talagang ang daming tao, nagsisiksikan yung mga tao doon. Sa Jerusalem, konti pa lang yung mga tao. Pero, at
kasama sa pagdidesisyonan nila kung sino yung dapat tumira sa Jerusalem. Pero bago nila mapili, bago nila mapagdesisyonan kung sino yung titira sa Jerusalem, kinakailangan muna na makita nila. Malinaw dapat muna, sino-sino ba talaga yung kabilang dun sa people of God? Sino-sino ba talaga yung totoong dapat na manirahan diyan? Kagabi, yung isang anak ko nagsabi sa akin, sabi niya, Daddy, nabasa ko yung Nehemiah chapter 7, puro pangalan. Kung babasahin niyo talaga yung chapter 7, ang daming pangalan nating makikita dyan. Kaya yung iba siguro, baka hindi ganahang basahin ito kasi puro pangalan yung naroroon. No? Pero sabi kasi dito, hinanap daw ni Nehemiah yung listahan ng mga bumalik na from Babylon, bumalik na dun sa Jerusalem and Judah, at yun daw yung kanyang nakita. Alam po niyo pagkang may gagawin ang Diyos, even sa panahon natin ngayon sa church. Diba? Ano ba ang gustong gawin ng Diyos ngayon, sa panahon natin ngayon dito sa church? He wants the people of God to grow and be disciples. Kailangang malaman natin kung sino-sino talaga yan. Kaya alam po niyo, nag-aayos din tayo ng ating listahan ng church membership. Minsan nagtatanong yung iba, sino yung binabati na yun pag birthday, hindi ko kilala? O bakit meron lagi nang dito na nagpupunta, hindi naman binabati doon? So, kailangan natin ayusin yung record natin dyan. No? So, meron pong genealogy na nakita si Nehemiah, pero meron silang na-discover na problema doon sa listahan. Sa bandang huli po nung chapter 7, mula verses 61 hanggang 64, chapter 7, mula 61 to 64, ito yung mabasa natin. Sabi, pagkatapos ng mahabang listahan ng mga pangalan at kung ilan-ilan sila sa bawat pamilya, sabi ng verse 61, the following came up from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Adon, and Immer, but they could not show that their families were descended from Israel, the descendants of Delaiah, Tobiah, and Nekoda. So sabi nila, merong nandito sa listahan na kasama nating bumalik from Babylon, pumunta dito sa Judah, kaya lang may problema. Sabi, they could not show, hindi lang maipakita na yung pamilya nila ay descendants of Israel. Walang proof na Israelites sila. So, iniisip niya ni Nehemiah, papaano natin silang bibigyan ngayon ng portion dito sa lupa? Kasi itong lupa na ito ay pangako ng Diyos para sa lahi ng Israel. Mga Israelites yung bibigyan ng lupa dito. Paano ito? Merong mga tao na nandito kasama natin, pero they could not show a proof. Walang patunay na Israelite nga talaga sila. Walang record sa genealogy nila na descendants of Israel. Kumbaga sa panahon natin sa ngayon, parang merong kasama sa church, pero hindi nila ma-prove na Christian talaga sila. Hindi ma-prove na naging anak nga talaga sila ng Diyos. Paano ba nagiging anak ng Diyos ang isang tao? Anong sabi ng John 1:12? Bagamat ang sinumang tumanggap at nanalig sa Kanya, sila yung binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, yun yung mag-uugnay sa atin. Doon sa pamilya ng Diyos, yung ating pagtanggap at yung ating pananalig. Sila hindi applicable sa atin ngayon yung ginawa ni Nehemiah nung panahon nila na hahanapin yung genealogy. Hindi applicable yon. No, hindi applicable sa atin ngayon na hahanapin, sino bang mga magulang mo, yung mga magulang mo ba'y anak ng Diyos? O kasama ka na. Hindi po ganon. No? At yung pong madalas na naririnig natin, inuulit-ulit nung iginagalang po natin, nakasama sa nagpasimula po ng church na ito, si Pastor Paul Mortiz, sabi niya, walang apo ang Diyos. Walang apo. Dapat anak lang, anak ng Diyos. Kung ako ay anak ng Diyos dahil sumampalataya ako sa Kanya, yung anak ko, hindi apo ng Diyos yan. Walang apo ang Diyos. Kailangan yung anak ko, silang tatlo, dapat sumampalataya sila sa Panginoong Jesus para maging anak din sila ng Diyos. So, hindi applicable sa atin yung ginawa ni Nehemiah na hahanapin yung mga magulang. Hindi po. Dapat lahat merong personal na desisyon na ginawa na isuko yung kanyang buhay kay Kristo.
Meron siyang personal na relationship kay Jesus Christ as Lord and Savior. Meron siyang assurance of salvation niya. So, dun lang, yun yung katunayan na sa talaga ay kasama sa pamilya ng Diyos. Siya'y naging anak ng Diyos. At dapat may proof. Dapat may katibayan. Ano yung katibayan nun? Pag isang tao ay sumampalataya kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, susunod na hakbang doon, dapat babautismuhan yan. Merong water baptism yan. At meron po tayong baptism na gagawin sa Sunday. Kung hindi pa naka-attend sa baptismal class na ginawa noong nakaraan, magpasabi lang po kayo. Kung kinakailangan natin magkaroon ng special session para sa inyo, pwede natin gawin. So, dapat may proof, water baptized, nag-grow sa kanyang Christian life, sa pamamagitan ng mga positive changes na nangyari dun sa buhay niya, merong pagbabago, at siguradong Christian talaga sa buhay, hindi assuming lang. Yan, hindi assuming lang. Going back, dun sa verse natin. Nakita lang, may problema, may mga tao, hindi natin ma-prove na talagang kasama sila dito. Pero, hindi lang yung mga ordinary citizens yung may problema. Pati mga priests. Pati yung mga leaders. Tingnan natin yung sunod na verse. Sabi po doon, in verse 64. Ayan. Mula 63, sabi, and from among the priests, sa mga naglilingkod sa temple, and from among the priests, the descendants of Hobaiah, Hakos, and Barzillai, a man who had married a daughter of Barzillai, the Gileadite, and was called by that name, these searched for their family records, but they could not find them, and so they were excluded from the priesthood as unclean. Hindi lang yung mga pangkaraniwan, kung bagay mang gamitin yung word na pangkaraniwan, kundi even sa mga leaders. Kahit sa mga naglilingkod na sa Panginoon, kinakailangan meron ding proof. Kinakailangan sigurado sa pagkatawag. Merong qualifications na inilagay ang Diyos sa kanyang salita in 1 Timothy 3 and Titus chapter 1, ng pagiging elder o pagiging deacon, hindi lang basta abilidad o kakayahan yung tinitingnan nun, kundi yung karakter. Pagbagsak sa karakter, disqualified or excluded. So anong ginawa ni Nehemiah? In verse 65, makita natin sa 64, they were excluded, hindi sila pinaggawa dun sa gawain bilang mga tagapaglingkod dun sa temple. And sa verse 65, sabi pa, the governor therefore ordered them not to eat any of the most sacred food until there should be a priest ministering with the Urim and Thummim. So, they were excluded from serving, and they were also not allowed to get the benefits ng paglilingkod. Bakit ginawa yon? Dalawang bagay po. Una, to preserve the work of service dun sa mga totoong dapat maglingkod to the real priests who were called by God. And pangalawa, to protect those people from the wrath of God. Based on record, marami tayong mababasa dyan. Maraming pinarusahan to the point yung iba pinatay pa, namatay pa, habang nagpe-perform sa ministry ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, hindi lang basta pinreserve yung work of service, kundi ginusto rin ni Nehemiah na maprotektahan itong mga taong ito. Kasi baka magpatuloy yan, hindi malulugod ang Diyos, maparusahan pa sila. Katulad nung nakita nilang record na ginagawa ng Diyos in the past. Pero gusto ko po yung nakasulat doon sa Amplified Bible, yung verse 65 na nandun. Sabi doon sa verse 65, ayan, sa Amplified, sabi, the governor told them that they should not eat any of the most holy food until a priest arose with Urim and Thummim to determine God's will in the matter. So, hahanapin pa rin natin, alamin pa rin natin, ano ang kalooban ng Diyos para dito sa mga to. At kung ano ang kalooban ng Diyos, yun pa rin yung gagawin. Kung sasabihin ng Diyos, kung kalooban ng Diyos na sila'y magpatuloy, o kalooban ng Diyos na sila'y huminto, kung anong kalooban ng Diyos, yun ang susundin. So, review natin. Ano yung dalawang steps ni Nehemiah? First, the leaders were appointed. Second, the people were registered. Now, the third step,
The Word of God was read and understood. Ang salita ng Diyos ay binasa at naunawaan ng mga tao. In chapter 7, mula sa last part nung chapter 7, 73, hanggang sa chapter 8, ito yung mabasa natin. When the 7th month came and the Israelites had settled in their towns, all the people assembled as one man in the square before the water gate. They told Ezra, the scribe, to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had commanded for Israel. So on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women and all who were able to understand. He read it aloud from daybreak till noon as he faced the square before the water gate, in the presence of the men, women, and others who could understand. And all the people listened attentively to the book of the law. Makita natin, naka-assemble sila, alam niyo, nakakatawa yung puso ng mga tao dito. No? Buo na yung walls, nagtitipon sila, pinatawag sila ni Nehemiah. Nung nagkasama-sama sila, pwedeng naisip lang, wow, i-celebrate natin ito. Buo na yung walls. Sa pag-celebrate lang, meron silang request. Sabi nila, Ezra, pwede bang kunin mo yung aklat at basahin mo ito sa amin? Pagka tayo may celebration, marami tayong gustong gawin. Gusto natin, merong fun, merong entertainment, merong maraming pagkain. Pero yun yung nirequest la, Ezra, gusto naming marinig, gusto naming basahin mo sa amin itong aklat na ito. I-check po natin yung attendance na meron sila. Sabi po doon, men, women, and all who were able to understand. Babae, lalaki. Ilang yung dalawang gender na binanggit, no? Men, women, at lahat ng nakakaunawa na. Napapaisip ako, ano kayang edad ng lahat ng nakakaunawa na? Anong edad ng mga bata yung pwedeng nandirito na, nakakaunawa na? At ang sabi doon, from daybreak till noon. Ano oras na ba? Mahaba na ba ako? Ay, sabi dito kay Nehemiah mula pagsikat ng araw hanggang tanghaling tapat. Siguro mga alas 6 hanggang alas 12 yon. 6 na oras. Wala pa akong 1 oras, mayroon pang 5 natitira. No? Well, pag ganyan kahaba, baka may natutulog na. Pero ang mababasa natin doon, sabi doon, all the people listened attentively to the word of the Lord. They listened attentively. Ano ba sa Tagalog yung attentively? Huh? Tutok na tutok? No? Nakafocus sila. Nakafocus sila. Dahil nakafocus sila, attentive sila. Check nyo nga yung katabi niya kung may hawak na cellphone, kung sa Bible naka-open yan o sa nagpe-Facebook na yan o iba ng ano. Ha? Kasi yung iba, baka pag nabobore na, sobrang haba na, o baka may nag-games na dyan, ha? Yung iba tulog na. Dito sabi, 6 na oras sila eh. Baka yung iba, lumilipad na yung isip. Sabi, the ears of all the people were attentive to the book of the law. Bakit attentive? Alam po ninyo, ang Bible mismo nagsabi, the word of God is profitable. Kapaki-pakinabang, mapapakinabangan. Pero hindi mo yan mapapakinabangan if you're not paying attention. Kung hindi ka attentive. And you will not pay attention kung tingin mo, hindi mo yan kailangan. Kung tingin mo, hindi mahalaga. Pero pansin natin kung anong sinasabi ng verse. Sabi, in the presence of men and the women and those who could understand. So sabi, lahat tayo kailangan natin ng salita ng Diyos. That's why we all must pay attention. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka ha. Siguhin mo. Makinig ka. Yan. Yung mga nasa online, makinig kayo. Huwag kayong mag-multitask. Usong-uso pag nasa online, multitasking eh. Nakabukas lang yung pero merong mga ginagawa. Makinig, no? Kasi kung hindi ka attentive, seryoso. If you're not attentive to the Word of God, you dishonor God. You dishonor God. Salita niya yun tapos isnabin mo. Kung hindi ka attentive,
hindi magiging profitable yung Word of God. So, how attentive are you? Gaano ka ka-attentive sa pakikinig? Tingnan natin, at sa pagiging attentive nila, they were listening worshipfully. So, tingnan natin ano yung naging reaction ng mga tao habang binabasa, at hindi lang basta binabasa, makita natin, hindi lang binabasa yon, ipinapaliwanag pa yung salita ng Diyos. In verses 6 to 8, ito makita natin. Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen. Then they bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. The Levites, inisa-isa yung pangalan, Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shebatai, Hodiah, Masiah, Kelita, Azariah, Josabad, Hanan, and Peliah, instructed the people in the law while the people were standing there. They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people could understand. So that the people could understand what was being read. Sabagay, ano nga naman halaga nung pinakikinggan natin kung hindi naman naunawaan? Kaya merong 13 Levites na binanggit yung mga pangalan doon, nakatukatulong ni Ezra para maintindihan ng mga tao yung kung ano yung binabasa. So, ganun po yung proseso para maintindihan. Babasahin ng malinaw, pagkatapos ipapaliwanag kung ano ang kahulugan. Anong ibig sabihin. So that the people understood the reading. Ano naman yung pakinabang ng salitang naririnig natin kung hindi natin naunawaan, di ba? Kaya po, kami na mga preachers, sinisikap po namin na pag-aralan ng malinaw, pag-aralan ng husto, ito pong mga mensaheng ito, para tulungan po kayo na maintindihan ito. Ang tawag po yun, expositional preaching. At ang nais namin, ang maririnig nyo, yung salita ng Diyos at hindi po yung mga opinion namin. Kung ano talaga yung sinasabi dito, hinahanap namin anong gustong sabihin ng Diyos at dahil yung gusto niyang iparating sa mga tao. Ang point po dito, hindi dapat passive yung listening natin. Dapat active. Merong desire, talagang maunawaan siya. Attentive tayong nakikinig. Ang tanong dito palagi, naiintindihan nyo ba? Naunawaan nyo ba? Yun yung desire ni Nehemiah doon. At dahil nga naunawaan la in verse 9, basahin natin yung verse 9 ng Nehemiah 8, sabi, Then Nehemiah, the governor, Ezra the priest, and the scribe, and the Levites who were instructing the people said to them, This day is sacred to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people had been weeping as they listened to the word of the law. Nung marinig nila at ipinaunawa sa kanila yung binabasa nila, sabi po ng mga scholars, most probably ang kinuha nila ay yung kasama sa Torah, sa first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sabi pwedeng Deuteronomy kasi later on yung pagdidiscuss patungkol sa Feast of Booths, no? Most probably, yun yung binabasa. Nung marinig nila yun, ang reaction nila, nag-iiyakan. Sabi, the people had been weeping as they listened to the words of the law. Bakit sila umiiyak? Kung ang binabasa po nila yung book of the law in Deuteronomy, ang mababasa po natin nilalaman nun, yung gusto ng Diyos na ang mga tao, ang buong bayan ay dapat na maging masunurin sa Kanya. Sinasabi doon na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa kanila. Kahit ganun katigas yung kanilang mga ulo, hindi sila sumusunod. Mababasa natin doon na they were provoking the Lord to wrath. Pero sa kabila noon, patuloy ang pagmamahal ng Diyos, patuloy yung biyayang binibigay sa kanila, pero merong kondisyon na ibinigay ang Diyos sa kanila. Sabi, sige, kung patuloy kayong susunod, merong biyaya pera sa inyo, pero kung kayo'y magiging matigas ang ulo, merong mga curses for those who would disobey. And then nakita nila yung kanilang pagkukulang. Nakita nila, most probably ito yung dahilan kaya tayo pinarusahan, kaya tayo ipinatapon, kaya tayo natalo nung Babylon, kaya tayo naging exile. Nakita nila, and they were convicted of their sins. Nakita nila yung kakulangan nila, nakita nila yung kasalanan nila. That's why they were all weeping.
Alam po niyo, yung isang dapat o ina-expect sana sa atin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, makita natin ang Diyos, sino siya, anong gusto niya. Makita natin yung sarili natin, ano yung kalagayan natin sa harap ng Diyos. Makita natin yung ating mga pagkukulang. At dahil dyan, makita natin yung kabutihan ng Diyos na handa siyang magpatawad, handa siyang tanggapin tayo. Kinakailangan nakikita natin yung sarili natin kung anong kakulangan at dapat baguhin sa buhay natin. Meron pong isang kilalang mangangaral ng salita ng Diyos, kilala niyo siguro ito, si John MacArthur, sabi niya, there was a time when people went to church, heard the truth, and wept over their sins. Today, siguro obserbasyon niyo yun sa lugar nila, sa kanilang bansa. Today, people go to church, hear a motivational speech na lang. Why? Ay puro good vibes, pampagood vibes, para ma-boost yung self-esteem, puro ma-encourage. So, namamotivate na lang sila. So, sa panahon sa ngayon, maraming gano'n na. Hindi na nga sila nangangaral tungkol sa kasalanan eh. Sabi nga, panahon ngayon, people go to church, hear a motivational speech, and ignore their sins. Patuloy silang namumuhay sa pagkakasala nila. Linggo-linggo din naman nagsisimba. Pero hindi naman nagbabago dun sa buhay, tuloy-tuloy lang. Ang makita natin nung time ni Nehemiah, when they saw their sins, they were convicted and they cried. Pero ang sabi ni Nehemiah, ano yung response nila? Sabi ni Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks and send some to those who are nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Narinig niyo na yun? The joy of the Lord is your strength. May kanta yan eh. May sayaw pa nga eh. Tumingin ako dun sa, baka mayroong gusto magsayaw ng action song yan eh. The joy of the Lord is my strength. So anong sinasabi dito ni Nehemiah? Okay, nakita ninyo yung inyong pagkakasala, nakita niyo yung inyong mga kasalanan, nakita niyo yung mga pagkukulang, pero hindi doon natatapos ang kwento. This is a holy day. Bakit? The people's failure, yung kakulangan nila, yung pagkakasala nila, that is not the end of the story. Hindi itiniklop yung aklat pagkatapos basahin yung failures and repeated sin ng Israel. Mababasa natin sa Deuteronomy 13, most probably kasama sa binasa nila, that God would bring His sinful people back. Tatawagin niya ulit yan. Pag sila'y nagbalik loob at sila'y tatanggapin ng Diyos sa kanilang pagbabalik loob, the Lord is going to take delight in you pagka tayo nagsisi at lumapit muli sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Nehemiah, okay, na-convict kayo, umiiyak kayo, pero panahong ito, magsaya tayo. Dahil kung nakita natin yung ating mga kasalanan, ang kinakailangan natin magsisi and then magbalik loob tayo sa Diyos. Pag nagbalik loob tayo sa Diyos, this will be a day of rejoicing. Dahil pinatatawad tayo at tatanggapin tayo ng Diyos. Yun yung good news. Pinapakita sa atin, may kasalanan tayo. Hindi tayo nakakaabot sa panuntunan ng ating Diyos. Marami tayong pagkukulang. Pero hindi doon natatapos ang kwento. That is the bad news. Pero totoo, hindi fake news yun ha. Yung makasalanan tayo, that is not fake news. That is bad news. Pero totoo. Pero after the bad news is the good news. At ano yung good news? Jesus Christ died on the cross to pay for the penalty of our sins so that pag inalagak natin yung ating tiwala at pananalig sa Kanya, mayroon tayong kaligtasan. So kung nakita natin yung ating kasalanan, ating pagkukulang, sabi ni Nehemiah, let's rejoice. Let's rejoice. Nakita na natin yung kasalanan natin, pero the joy of the Lord is our strength. Ibig sabihin, your strength to overcome sin, your strength to overcome itong mga hindi magandang bagay nito would come from the joy of the Lord. Yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Kumusta ka, kapatid? Meron ka bang joy of the Lord? Si Lord ba yung kasiyahan mo? Nasisiyahan ka ba sa kaugnayan mo ngayon sa Lord? The joy of the Lord is your strength.
Hanapin natin, pagsikapan natin na ang maranasan natin yung kagalakang ibinibigay ng Diyos sa bawat tao na magsisisi at manunumbalik sa Kanya, yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos pagka meron tayong maayos na kaugnayan sa Kanya, and that will give us the strength to overcome kung anumang meron, anumang sitwasyon yung ating haharapin. So sabi ng verse 12, then all the people went away to eat and drink. Nagdiwang sila, nagalak sila, they sent portions of food. Kumbaga, namigay sila dun sa mga wala at nag-celebrate sila. Bakit? Sabi lang, they now understood the words that had been made known to them. Naunawaan nila. Ito pala yung gusto ng Diyos. Oo, meron kaming pagkukulang, meron kaming kasalanan, pero buti lang, napakabuti ng Diyos at mahal niya tayo. Hindi niya hahayaan na manatil tayo sa ganun. Gusto niya na magbalik loob tayo sa Kanya. Salamat, o Diyos. So, nag-celebrate sila nung maunawaan nila kung ano yung gusto ng Diyos. Tingnan, nakita niyo kung ano yung magagawa ng Diyos sa atin. Kung ano magagawa ng Diyos sa buhay natin. If we will just listen attentively, if we will just understand what God is saying, yun yung magagawa niya. At ito gusto kong bigyan pong pansin. Gusto kong bigyan din. There is no substitute. There is no substitute for the Word of God. Walang pwedeng makagawa nun. Wala tayong pwedeng ipalit sa Word of God. Although maraming mga nagpipilit o maraming mga sinusubukan o parang nakikita natin, minsan ipinagpapalit natin yung salita ng Diyos pinagpapalit natin salita ng Diyos sa ibang mga bagay ito. Ano yung mga substitute na pwede nakita natin? Yung iba, they would settle for some inspirational, theological, or devotional books. Instead of basahin yung Bible, hanap ako ng devotion. Sino dito yung nagde-daily bread o ano pa araw-araw at yun na yung kanyang devotion pero hindi nagbubukas ng Bible? Walang substitute. Hindi pwedeng pumalit yan sa Word of God. Ang salita lang ng Diyos, ang merong kapangyarihan, yun lang yung may magagawa sa atin. I'm not saying masama yan, ha? Maganda yung inspirational, theological, and devotional books. Pwede yung tumulong sa atin para maunawaan. Pero huwag na yan lang yung babasahin natin, tapos yung Bible, hindi. Hindi yan substitute sa Word of God. Ano pa yung nagiging substitute sa Word of God? Ang daming magagandang palabas ngayon. No, mga Hollywood religious productions. Ano ba yung sikat na ngayon na mga series or movies na ang gaganda pag pinanood mo, pastor, talagang ma-encourage ka. Ayan, magiging high ka pagkatapos noon. After noon, pakalipas ng ilang mga araw pagkatapos panood. Because there is no substitute for the Word of God. And minsan nga, sabi ko, i-check natin yung mga pinapanood natin kasi originally, those productions were made for entertainment. Hindi natin alam gaano ka-accurate yun. Bagamat meron, siyempre, may tumatama-tama din dyan na pwedeng makakonvict sa atin, pero hindi natin alam kung gaano ka-accurate. At minsan, satisfied na tayo dun. Nakapanood ako ng magandang palabas. Pero anong sabi ng Bible? Baka man daw huli, magtatalo tayo kasi, di ba pastor ganito? Saan mo natutunan yan? Doon sa napanood ko. Anong sabi ng Bible? Merong isang napakagandang religious movie. Religious movie, napakagandang religious movie. Kalang, habang nung napanood yun, ang ganda ng message. Kaya lang yun, Diyos doon, babae. May gender ba ang Diyos? So minsan Pinagpapalit. Yung mga Hollywood religious productions, ano pa, mga Christian music minsan, mga concerts, ayan, minsan kamamahal pa naman ng mga ticket ng mga yan, pero gustong-gusto natin nun. Pagkatapos nun, wow, hype na hype tayo pagkatapos nun. Ang saya-saya pag nagkakwentuhan, habang nandun, pastor, punong-puno ako ng banal na spirito, talagang natatalon ako, naiiyak ako, pagkatapos talagang ang sarap-sarap ng pakiramdam. Then feel ko ang Holy Spirit. Pero isa sabi niya, if the Holy Spirit that you're talking about is able to make you jump
cry, and sing aloud, but it cannot change your life. Mukhang hindi Holy Spirit yan. Yung emosyon mo lang ang nilalaro dyan. Dahil ang pangunahing papel ng banal na Espiritu sa atin ay baguhin tayo yung buhay natin. I'm not saying masama itong mga to. Maganda yan. Pero huwag nating ipagpapalit ang salita ng Diyos sa mga yan. It is still the Word of God. And there is no substitute for it. So, nakita natin yung 3 steps. Anong resulta? Anong resulta? 11:30 na. Meron pa akong 4 na oras. Anong resulta ngayon? Nung i-appoint na yung leader, pagkatapos ni-register na yung mga tao, pagkatapos ipinahayag yung salita ng Diyos at naunawaan nila, anong bunga doon sa mga nakinig, doon sa nung panahon ni Nehemiah? Una, patuloy yung kanilang hunger, yung pagkauhaw, pagkagutom nila sa salita ng Diyos. In Nehemiah chapter 8 verse 13, ito yung mababasa natin. On the second day, okay, nung araw na yon, sabi, binasa yung salita ng Diyos from daybreak until noon. Pagkatapos nag-celebrate sila, kinabukasan, may spillover pa. On the second day, the heads of all the families, along with the priests and the Levites, gathered around Ezra, the scribe, to give attention to the words of the law. Hindi sila na-satisfy doon sa narinig nila ng 6 na oras nung araw na yon, hanggang kinabukasan, gustong-gusto pa nila at kung mapansin ninyo, hinighlight ko po dyan, the heads of all the families. Taas ang kamay ng mga astig. Mga astig, taas ang kamay. Ba't parang nahihiya kayo? Oh, mga ama ng tahanan. Oh, mga tatay. Ang sabi doon, the heads of all the families. Yung mga ama ng tahanan. Masayang-masaya sila doon sa kanilang natutunan at pagkatapos doon, hindi sila nakontento. Kinabukasan, kasama nila yung mga pastor, kasama nila yung mga elders, sabi, together with the priests and the Levites, they gathered around Ezra to give attention to the words of the law. How I pray, I will see the day when the heads of the families will have the same desire as in the days of Nehemiah. Mga tatay, mga ama ng tahanan, tayo po ang susi ng pagbabago sa ating community. Tayo ang susi para sa kasiglahan ng ating church. Tayo ang susi sa kaligtasan ng maraming tao, lalong-lalo na ng ating pong pamilya. Meron pong record ang Promise Keepers dito. Sabi ng Promise Keepers sa kanilang pag-aaral, sabi nila, if the child is the first person in the household to become a Christian, there is a 3.5% probability that everyone else in the family will follow. Pag bata yung anak, o na naging Christian, 3.5% probability na maging Christian yung family. Pag yung nanay, at marami ito yung nangyayari, nauuna yung nanay sa pagiging religious, sa pagiging Christian. If the mother's the first, there is a 17% probability na yung household ay magiging Christian. Pero sa pag-aaral ng Promise Keepers, at meron silang data rito, pag yung tatay ang nauna, there is a 93% probability that everyone else in the household will follow. Tatay, nasa atin ang susi. Imaginin mo kung lahat ng ama ng tahanan, merong ganong hunger for the Word of God. Merong ganong hunger to follow the Word of God. Yung malaking transformation ng family, ng community, maging ng bansa natin, it will follow. At yun po yung nangyari nung panahon ni Nehemiah. There was hunger for the Word of God. Hindi lang sila parang nabitin sa salita ng Diyos. Hindi lang yung hunger. Pagkatapos nun, there was obedience to the Word of God. Merong pagsunod. No? Aanhin mo naman yung narinig mo. Naintindihan mo. Tapos hindi naman susundin. So dahil narinig, naunawaan, lalo pang ginusto, we want more. Pagkatapos,
meron silang pagsunod. Sabi sa sumunod na mga verses in verse 14 to 16. Sabi dito, they found written in the law, which the Lord had commanded through Moses, that the Israelites were to live in booths during the feast of the 7th month. Yan. And that they should proclaim the word and spread it throughout their towns in Jerusalem. Shortcut ko na lang po. Meron silang nabasa sa Deuteronomy na pagkang 7th month, na nagkataon, yun yung panahon nila ngayon, sabi sa, kung babasahin natin yung details niyan sa Torah, on the 15th day of the 7th month, meron silang 7 days of celebration ng Feast of the Booths. Ano yung Feast of the Booths? O Feast of Tents? Yun yung aalalahanin nila, yung kanilang paglalakbay sa wilderness sa loob ng 40 years, kung saan sila'y nakatira sa mga tolda, sa mga tents, sa mga booths. At aalalahanin nila yun, aalalahanin yun sa pamagitan ng kahit na meron na silang bahay, magtatayo pa rin sila ng tent. At sa loob ng 7 araw, doon sila titira. Doon sa tent na yun. Hindi doon sa bahay nila, hindi doon sa komportable nilang bahay. Hindi doon sa maayos na bahay nila, kundi ang itatayo nila, katulad ng mga tent, ng mga tolda na ginamit nila, nung sila'y naglalakbay. So it would be more inconvenient for them. In short, yung celebration nila ng 7 days ay muli kailangang maranasan nila yung inconvenience, yung hirap ng pagtira sa tent, hindi doon sa kanilang mga bahay. At pagkatapos doon, kahit na nandun sila sa tent, meron pa rin silang celebration, nagkakainan pa rin sila, nagdiriwang pa rin sila. Pero nakita nila, ganito pala yung dapat na celebration. Kung titingnan natin yung susunod na verse, sabi doon, yun, ang instruction sa kanila, go out into the hill country. So nakita nila, ganun pala yung dapat na pag-celebrate. So sabi lang, sige, lumabas tayo. Punta tayo, kuha tayo ng mga branches of olive, wild olive trees, myrtle and palms, and shade trees to make booths. Gawa tayo ng tolda as it is written. Ayan, napakaganda ng phrase na yun. As it is written. Kung ano yung nakasulat, sa Bible, yun yung ating susundan. Yun yung susundan na. Kung ano yung nakasulat, hindi yung mga pananaw, hindi yung mga prinsipyo, hindi yung ibang mga kaisipan, kundi as it is written. Ano bang nakasulat? Yun ang susundin. So, nakasulat, ganito tayo mag-celebrate. Ganito. So, hindi pala tama yung celebration na ginagawa natin. Kasi, ang sabi, next verse. Ayan, 14 to 16. Ginawa na nga po nila. Nag-celebrate sila ng ganon. And then sabi ng verse 17, the whole company that had returned from exile built booths and lived in them. So ginawa na po nila yon. From the days of Joshua, son of Nun, until that day, the Israelites had not celebrated it like this. Ibig sabihin, nung huling nagdiwang sila ng ganito, panahon pa ni Joshua, ang tagal-tagal na nun. Yung sumunod na generation, after ni Joshua, hindi na ganito yung celebration nila. Hindi na nila ginagawa ito after ni Joshua. Siguro, dahil nga, ang hirap nga naman yan, magtatayo pa tayo ng tent. Ang ganda-ganda na ng bahay natin. Pagkatapos, sa loob ng 7 araw, doon tayo titira, doon tayo matutulog. Alalahanin natin yung Feast of Booths or Feast of Tents, alalahanin lang natin. Pagkatapos, di mag-celebrate lang tayo, kain lang tayo. Pero huwag na yung ganyan na yung mahihirapan pa tayo. Kaya sabi, hanggang nung time na lang ni Joshua ginawa ito. After nung time ni Joshua, wala na, hindi nila inulit. Pero nung panahon na yun, ginawa ulit nila, binalikan nila kung paano nila isa-celebrate yung Feast of Booths. Your showcase an attraction for you, then others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they
serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service.